iniinda pa ng batang naabutan namin sa MPD Women's Desk ang mga natamo man nilang latay sa Rizal Park kagabi. Nilatigo man sila ng assistant na isang tourist train o replika ng tramvia matapos sila itong sinubukang sakyan. Dalawa sa mga bata pamangkin ng babaeng itago natin sa pangalang Grace. Galing daw silang Manila Zoo papuntang Rizal Park nang matuwa raw ang mga bata sa tramvia at sinubukan itong sakyan. Pero bumalik daw ang mga bata sa kanya na may latay galing sa suspect na nakilalang si Sylvia Principe. Ganito rin ang kwento ng tiyuhin ng isa sa mga bata. Nang malaman ang nangyari, agad daw silang sumangguni sa security office ng Rizal Park saka tumungo sa MPD. Kasama ng mga biktima, pumunta sa pulisya ang suspect. Hindi man niya itinangging nilatigo nga niya ang mga bata, dala lang daw ito ng pagkabigla. Ayon kay Sylvia, 2 beses daw niyang sinaway ang mga bata sa takot na baka maaksidente sa tramvia mga ito. Pero bigla na lang daw siyang dinato ng mga bata. Sa galit daw niya, ginamit niya ang latigong napulot niya sa damuhan. Sa kabila nito, porsigido pa rin si Grace at yung isang tiyuhin ng isa sa 3 bata na naabutan namin sa MPD Women's Desk. Nasampahan na reklamo si Sylvia, lalo't posibleng malaki raw ang epekto nito ng pangyayari sa pag-iisip ng mga bata. Igan? Dano, doon sa video mo, ano ba to? Nakainom ba? Parang lasing Igan, nung kausap namin siya kanina, wala naman siyang ipinapakita ng mga indikasyon na nakainom siya. Hindi siya amoy alak or anything, pero... natural na siyang ganon? Oo. Wala namang... Ano ba yung tourist train assistant? Ano yun? Ito yung isa sa mga parang attraction sa Rizal Park. Tourist train. Train. Ngayon, yung tramvia, yung parang ano siya parang replika ng tramvia nung panahon ng mga Kastila at mga Amerikano. So, yun yung isa sa mga attractions. Sabi nga nung Sylvia, ng suspect, napagustuhan din siya nung may-ari, nung tourist train na yun, na tawayin yung mga bata kasi baka maaksidente sila sa biglang pagtalon, pagsakay dun sa ano yung latigo? Ano itsura? Na nasa damuhan lang? Hindi natin nakita yung actual na latigo, pero ang sabi nung isang tiyuhin nung mga nung bata, latigo daw ng kabayo. Ang sinasabi nila, dala-dala daw yun, karga-karga daw yun ng suspect. Pero sabi naman ng suspect, nakita lang daw niya yun sa damuhan. So, parang saktong pagtama sa kanya ng bato, sabi niya kasi binato daw siya ng mga bata. Sa galit daw niya, paglingon niya, may nakita siyang latigo, nabigla daw siya. At yan yung ginamit niya para sawayin. Maraming salamat, Danting ko. Abangan ng detalye niya. Nung natin banggitin yung latigo, si Tasio, takot na takot na. Okay. Kinatigan ng Court of Appeals ang pagbasura naman ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong rebellion. Laban kina dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr., dating Armed Governor Saldi Ampatuan at mahigit 20 iba pa. Ayon sa korte, mahina raw ang kaso dahil wala umanong patunay na nag-akla sa mga ito laban sa gobyerno. Kasunod ng papa-aresto sa kanila ng Maguindanao, kaugnay ng Maguindanao Massacre. Pero sa kabila nito, manatili pa rin ang mga Ampatuan sa kulungan dahil ang kaso naman nila ay multiple murder. Iwanan naman si Atty. Harry Roque na wala epekto sa kasong murder na mga Ampatuan ang pagkakabasura sa kasong rebellion. Ayon naman kay Judge Secretary Laila de Lima, pag-aaralan daw niya ang desisyon at pag-uusapan nila ito ng kanyang panel. Alam mo kaya nagdeklara ng yung kinasuhan to ng rebellion? Di ba nagdeklara ng parang martial dun sa Maguindanao? Dahil nga ang hirap hulihin, may mga armado sila. Kailangan pag nagdeklara ka kasi ng parang martial rule, may pag-aaklas, may rebellion. Sila ay lumabas nung kanilang mansyon. Oy, talagang mansyon niya. Pag mansyon. At hindi lang isang mansyon. May vault. Dadaanan mo yun along the highway. Nadaan mo, akala mo nasa Borneo. Talaga. Kwentahin mo nga ang sinusweldo ng mga yun. Hindi ka makagawa ng mansyon. Tsaka yung nasa paligid nila, puro mahirap. Tapos ang laki ng Maguindanao ang pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Yes, totoo yun. Yung nasa paligid nila, pero sila hari. Hindi sila nararamdaman. Pag nakita mo sila, ay hirap ba Maguindanao? Kaya napupunta yung budget nila na doon. Biro mo nung dinakip, di ba? Saan nakakita? Bandana, lakos. Ayan na. Wala pa ako nakita ng bandana. Di baga? Sa Maguindanao. Sa Maguindanao. Nilagyan ng lakos. Dahil sa kayo makikita mo, ibang klase ng sasakyan. May vault pa na napakalaki sa loob ng bahay. Pati yung mga tao doon, hindi na sila nagsasalita. Bawal sila, parang tinanggap na lang nila na gano'n. Ganyan. Sa takot. So ngayon, nabago ba ngayon? Nabago ba ngayon o takot pa rin dahil may mga galamay pa raw doon? O siyempre, malaking angkan Ito pa isang natatakutan. Hindi pa rin sumipot si retired Major General Jovito Palparan sa unang araw naman ng pagdinig sa kinakaharap nitong kaso sa Malolos, Bulacan.
Kasong kidnapping at serious illegal detention ang inihain laban kay Palparan, kaugnay ng pagkakasangkot umano nito sa pagkawala ng mga UP student na sina Karen El Peño at Sherilyn Cadapan noong 2006. Ayon sa abogado ng dating general na si Attorney Narzal Malyares, bagamat napag-uusapan daw nila ang kanyang pagsuko na kay Palparan na pa rin daw ang huling desisyon. Para naman sa abogado ng mga biktima na si Attorney Edre Olalia, dapat daw ay nasa ordinary civilian jail si Palparan at hindi sa military jail upang may access sa kanya ang korte at mga abogado. Samantala, isang sky bridge ang plano ipatayo ng MMDA upang maayos ang matinding traffic sa EDSA. 7 kilometro ang haba ng sky bridge na itatayo raw mula E. Rodriguez, Quezon City, papuntang Kalayaan Avenue sa Makati na balak nilang gawin sa ibabaw ng mga estero. Meron itong tig-3 lanes sa northbound at southbound na tiyak daw na magpapabilis ng daloy ng trapiko at 15 minuto lang mula Quezon City at nasa Makati ka na. Ngayong buwan, isusumite ng MMDA sa NEDA at DPWH ang plano para sa Skybridge na nagkakahalaga ng 11 bilyong piso. At kung maaprubahan ang proyekto, inaasahan matatapos raw ito sa 2013. In fairness, Dalawang taon? Ay, isang taon na lang. Pero kailangan ba talaga to? Mawala naman ng traffic kahit para maiibsan. Kung nawala na lahat ng mga bus sa bus, di ba? Wala tayong ano kasi, yung E. mass Rodriguez. transport na effective. Mass transportation. Pero kung ito, hindi, pag ginawa ito, hindi na Isang makaka-apekto dadaan sa traffic kasi estero, ibabaw na estero. Pero yung mga nakatira doon, kailangan Dapat alisin nila. Yes, The first Dapat time alisin nyo. siya. So kasama ba doon sa budget nila yung pag-allocate ng Pag-relocate ng mga tataba? Pero ano to, may bayad ba to? Alin? Wala. Ako libre, parang Hindi, EDSA wala. lang. Skyway. Parang skyway. right. Oh, Dahil plano ni Chairman, meron Dapat pa wala. siyang ano yung elevated na Sabi, di parang na binanggit sa atin, yung baba at saka sakayan, Oo, elevated. para sa bus. Actually, yun, maganda yun. Para hindi lang sakay ng sakay yung mga tao. Kung saan let's tumigil see. yung bus. Oo. Wait and see tayo lahat dyan, no? Kung paano mangyari. Tsaka syempre At kung kung maaprubahan matutupad, yan, oo. Sa- yung traffic na may dudulot muna niyan habang Habang. kinoconstruct. Titiis din muna Oh, yan, dahil nga may Skybridge, nakikita nyo naman yung live na kuha mula sa GMA Traffic Cam. Sa mga Asan oras na yan? ito, ayan Ayun. yung buntot na pula. Ayan, na mga bus gumagalaw. papunta Kahapon na ng hindi. Makati, yung mga, yun yung southbound. Bumper to Ayan, yung bumper. papunta ng Makati, yan na sila yung pula yung puwitan. Pero Skybridge hindi sa EDSA yan. Kasi Hindi, no, sa Ilog yan, estero, dire-diretso yan sa Mandaluyong. Oo, right. Then imagine Shortcut kung may dadairod, Ang ending Kalayaan Makati. Makati. Basta ang baba mo, Makati na. Elevated. Diretso Ang ganda pakinggan, Ano ba no? yung estero na yun? Elevated Kasi tuloy-tuloy siyang ganun eh. Para siyang Pasig River na hindi Di ba ang gagawin nila, dadaanan na lang talaga yung mga estero Ang linis ng mapa eh. Walang mga buildings. Usually wala na nga estero. Kasi parang estero lang talaga, para hindi ka Puro bahay na lang. problema sa pagpapaalis daw sa mga settlers.